Napapanahon na po para makuha po natin yung actual range po. Kaya layo na pala na napupuntahan natin. Delikado ho, pwede ho magbaliktad kapag lumaki pa ho yung ratio niya. Hello family, welcome back po ulit sa channel natin, Family Moto. Yun po, kasama ko po si Rinse at napapanahon na po para makuha po natin yung full range, yung actual range po nitong ating EMC Golf 2 ng NWOW. Ito po ay merong 1,200 watts, 60 volts, tapos 45 AH na po. Ito po ay pinull charge ko, yung makikita nyo 67, 66, pero 66 lang po talaga yung voltmeter po niyan pag tumakbo na po tayo. Tapos ayan po makikita nyo, yung ating odometer ay 00. So pag accidentally napatay ho naman natin, magre-reset po yung 00 at ma-accumulate naman ho doon yun sa previous na odometer natin. So yan po, so makikita pa naman natin, pero hanggat naiwasan po natin patayin, huwag natin patayin para po yung actual range po makikita nyo. So yun po, ikot-ikot muna tayo rito sa Imus. So ang importante, maibigyan ko kayo ng guide kung hanggang saan ang matatakbo nitong EMC Golf 2. So yan po, simulan na po natin. Ito po yung pinaghandaan ko talaga, kaya pinull charge po talaga. So ang gagawin na natin, ikot-ikot lang po tayo rito sa Imus. Siyempre secondary road, tapos tawid-tawid lang po at lagi lang po tayong nasa tabi. Yan, ngayon po ay Tuesday, ganap na 9:56 AM 2025. So una po tayong dadaan, siguro buhay na tubig to Pag-asa. Tapos babalik po tayo kung saan po tayo aabutin. At malalaman po natin ngayon ang actual range itong ating EMC Golf 2. Ang sama nga lang po ay medyo naulan. Huwag naman tayo abutin na malakas sa ulan, ambon-ambon lang, okay lang. So ayan na po, papakita ko sa inyo ang first 1 kilometer natin. Pero ang gagawin po natin dito, magpapahinga-pahinga rin ho naman, para naman ho di ho persado yung ating battery. Pipilitin lang ho nating magawa yung huwag patayin. Ito na para makita mo yung actual range. Maambon na makikita nyo sa screen, may patak-patak na ho ng ulan. So dyan lang po ako talaga natakot yung sa ulan. Alam nyo naman to, electric to. Kahit sabihin mong maganda na raw yung pagkakagawa nila, hindi pa rin tayo magpapakampante. Kasalukuyan nandito po tayo sa buhay na tubig, papunta po tayong Pag-asa. Takbo natin, magiging regular lang, mga hanggang 40 lang ho yung kilometer per hour po ang ating konsumuhin. Hindi ho tayo mag-easy speed or sport para hindi ho agad maubos yung ating battery. So tingnan natin kung titigil ba natin siya ng 59 volts or 60 volts. Kasi yun po yung ideal talaga ng pag-charge. Kapag binaba nyo pa ho ng binaba doon, yung risky na po sa ating battery. Mas ideal po yung 60 volts, 59 volts, magcha-charge na po tayo. Yan, buti na lang umiinit-init ulit. Pero kung mapapansin nyo, basa na ho yung ating windshield. Testingin natin kung gagana itong ating wiper, yung tubig niya. Yan, mabilis. May setup po siya ng mahina, tapos gusto nyo mas mabilis pag medyo malakas po yung ulan. Yan, nasa bayan Pag-asa na po tayo, Imus. So kasalukuyang meron na po tayong 4 kilometers. So makababang lakbayan pa ito. Yan, naisipan ko na rin puntahan itong NWOW Bacoor branch. Silipin po natin. Meron silang EMC Golf 2 ng NWOW. Ito kulay puti naman. So yan, family, babalik na rin ulit tayo. At pupunta naman ho tayo ng bayan ng Imus, Medisyon, Buhay ng Binakayan. Tingnan natin kung aabot pa tayo roon. Tapos babalik ulit tayo. Pasok tayo siguro ng Tuklong. Kaya kasalukuyan nasa 6 kilometers na po ang tinatakbo natin. Ang binawas po ay isa lang, so 66 pa ho yung volts. So halos walang pinabawas. Full na full charge pa rin, napakaganda ng battery po natin. Ayan po, ito
Diretso naman po, lumiko ko, papunta San Luma naman po. Again po, lagi ko po sinasabi sa inyo na secondary road lang po, pwede. Itong ating GMC Gov 2 ho. Lumagpas pa ho tayo. So ito, kakaliwa ho tayo rito sa San Luma. So ito, San Luma naman ho ang gagawin nating way. At i-update ko na rin po kayo sa ating tinatakbo. Yan, meron na ho tayo 14 kilometers na tinatakbo. Tapos yung volt po natin sa voltmeter, mapapansin nyo kapag natakbo ho naman kasi tumataas baba ho yan, 64, 63 pag natakbo ho. Pero kapag tinigil nyo ho yan, nasa 65 ho yan. Yan, kasalukuyang nandito na ho tayo sa bayan ng Imus. Tawid na ho tayo ng highway. Yan po ang bayan ng Imus. Yan, bibigyan ko rin po kayo ng isang tip para makabenes kayo at mahaba po yung marating nyo. Makabenes kayo sa battery. Ugaliin nyo po yung wag po lagi nakatapak sa accelerator. Hayaan nyo pong mag-freewheel. Kapag napansin nyo mabilis po yung andar, angat po nyo yung paa nyo doon sa accelerator. So hayaan nyo po siya mag-freewheel, tapos tapak po uli. Ganun po, makakamenos po kayo sa battery. Doon lang po sa mga baguhan to. Sa mga datihan na po, alam po nila to. Nandito na ho tayo sa Imus Plaza. So pakanan naman ho tayo, papuntang way ng Division 1 po. Paway po ito ng papuntang Binakayan. Lagi lang ho tayo nasa tabi. Dahil hindi naman ho ganun kabilis yung magiging takbo natin. Tumatakbo lang ho tayo ng 35 to 40 kilometers per hour according dito po sa odometer ng NWOW GMC Gold. Kasalukuyang nandito pa rin ho tayo sa Station 1D po. So ang tinatakbo ho natin, update ko po kayo, 20 kilometers po tayo. Tapos ang volt po natin, pag tinanggal ko po sa accelerator, nasa 64. Dito na po tayo sa Binakayan. Highway na po yun eh. So mag-U-turn po tayo ho. Yan. Kasalukuyang nasa Bayan Lumawan na po tayo. So update po uli. Nasa 30 kilometers po tayo. Battery life natin is 63. So kakaliwa na po tayo rito. So update ko po kayo sa oras 11:23 AM. Tagal po na nilalakbay natin, kulang-kulang isang oras kalahati na po tayo tumatakbo. So far, okay pa rin ho naman yung takbo natin. Yan, kasalukuyan pong nasa Sapong Palay tayo. Kaya kung gusto nyo pong pumunta ng Robinson, nagaling kayong buhay na tubig, daan kayo sa San Luma, daan kayo sa Sapong Palay po, papuntang Robinson. Yan, nandito na po tayo sa Robinson. Paparada lang po tayo. So yun po, nandito po tayo sa Robinson. Time check po, 11:46. Yan, i-update ko po kayo sa odometer. Yan, according po dito sa stock odometer ng NWOW EMC Gold, nasa 35 po yung kilometer ng tinakbo po natin. Battery life po natin is 64 pa. So mahaba pa rin to ang ating tatakbuhin. So biliho muna ako ng makakain. Yan po, katatapos lang po natin kumain. At time check po is 12:30. So 12:30 na po. Yan, wala ho tayong magagawa kundi maglibot-libot pa dahil ang laki-laki pa ng ating battery life. 64 volts pa po. So punta naman po tayo ng Anabo. Ikot-ikot pa rin po tayo. Punta naman po tayong Anabo. Anabo 2B. So first time po naming nakatakbo ng ganitong kahaba ho. Usually ho kasi ang araw-araw ko pong ginagawa rito yung paghatid sundo lang po sa school. Tapos sa pamalengke, doon lang po halos araw-araw, ganun lang po lagi.
Hindi ko po na-expect na ang layo po pala mararating nitong EMC Go 2. At least nagkaroon po kayo ng idea or guide kung sakaling gusto nyong bumili ng mga ganito. Hindi po pala basta-basta lang. So matagal din po malobat yung battery. Tutusin, wala pa ho tayo sa kalahati ng battery eh. Sa 1/4 pa lang yata tayo eh. Currently, nasa 43 kilometers na po tinatakbo natin. So andito po tayo. Tulo na rin ho ito. Ito pong kaliwa natin, papuntang Tanghari, papaganon. Ito po ay pa Aguinaldo Highway. Bawal po tayo dyan, bawal po tayo rito. So babalik po tayo. Yan, family, kakaliwa ho tayo rito. Daan po tayong highway. Tapos kanan ulit tayo. Secondary road ulit. Time check 1:16 PM. Kapag narating natin, nasa 51 kilometers na po tayo. Ang ating voltmeter nabawasan lang ho ng isang piraso. Ang average pa ay 62. So 66 ho yung full charge niya, no? Apat lang ang nabawas. Nasa Pag-asa ulit ho tayo. Sa kabila naman ho tayo dumaan. Oh, road close. May ginagawa po. So balik ko tayo. Exit na rin ulit po tayo ng Pag-asa. So papuntang Buhay na Tubig ulit tayo. Ang purpose ho naman natin dito, meron po tayo na idea sa range. So nandito na po ako sa kanto. So liligo na lang po ulit tayo. So pag-usapan mo natin ng konti yung ratio, no? May sigit po natin. Version 1, version 2, ikli yung ratio pagliliko. So sa pagtatanong ko, halos lahat naman ho ganoon. Meron po ako parang theory. Kasi syempre, malamang-lamang ho na po ito, no, version 2, medyo mas may kabilisan na po. Dahil 60 volts na po ito, tapos 1,200 watts na po, medyo mas may kabilisan. Pag medyo pinalakihan ho nila yung ratio, medyo delikado na po. Kasi na-testing ko po ito maliit pa ho ratio. Pero kapag tinesting nyo po siya ng 50, tumatakbo ko yun ng 55. Meron pong yung paliko, delikado ho, pwede ho magbaliktad kapag lumaki pa ho yung ratio nya. Kaya po ang ginawa po sigurong remedyo roon, litan po yung ratio para na rin po sa safety. Po kayo magbabaliktad kapag mabilis po takbo. Yan family, andito na rin po ako sa loob ng subdivision kung saan ito po kami nakatira. Malayo-layo po narating natin. So ang time po ngayon is 2:04. Umalis po tayo ng umaga, mga around 10 po ng umaga yun So imagine niyo ilang oras tayo. 10, 11, 12, 1, 2. Halos parang 3 kalahati kasi nag-stop over pa po kami. Nag-stop over ho tayo ng kalahating oras kasi kumain naman. So halos 3.5 hours tayo nagdire-diretso ng pagdadrive. Maski isa, wala ho kaming na-encounter na aberya, no? Napakaganda hanggang ngayon po, swabe pa rin ho yung takbo. So ito po, sobrang haba ho na ho talaga yung oras at talagang napakainit na ho ng panahon. Kahit gusto po namin idire-diretso talaga, isagad ang battery, talagang napakatindi ho nitong ating EMC Go 2. Ito yung tinakbo natin, 66 km. Muli po, ito po ay base. Bumabase po tayo dito sa odometer ng EMC Go 2. Tapos ito po, meron pa po tayong tirang 60 volt dito. So 60 po, so 66 yun ang full charge po dito. Tapos 6 lang po yung nagamit natin. Ang ideal po na pag-charge 60 to 59 volts, pwede nyo na ho i-charge. Yun po yung talaga pinaka-ideal. Tapos ang pinaka-lobat po nito 55 to 52 po, yun po ang iniiwasan natin. Huwag nyo pong gagawin na 55 to 52 tsaka lang po kayo mag-charge. Kasi talaga pong drain na po yun. So ideal po talaga 60 to 59 mag-charge po kayo.
Kung di po ako nagkakamali, mga 50% po ng battery po ito. Bali yung po mga ruta po na tinakbo po natin, ito po, nasa mapa. Sana po bigyan namin kayo ng idea o ng guide kung gaano pong katindi ito pong EMC Gold 2 pagdating po do sa range at pagdating po do sa lifespan ng battery niya. At so far wala naman tayong naging aberya. So maganda naman ho. Siguro swerte lang ho kami dahil maganda ho yung unit na napapunta ho sa amin. So maraming salamat sa inyo at hindi ho tayo binigo sa ating pagbiyahe ngayong araw nito. Yan po family. Hanggang sa muli po. Ride safe. Family first.